Sa Gospel according to St. Luke chapter 11, verses 28 up to 36. Luke chapter 11, verses 28 up to 26. Nandiyan na po. Luke chapter 11, verses 27 pala. 27 up to 36. Okay? Luke chapter 11 verses 27 up to 36. And it happened as he spoke these things that a certain woman from the crowd raised her voice and said to him, "Blessed is the womb that bore you and the priest that which nursed you." But he said, "More than that, blessed are those who hear the word of God and keep it." And while the crowds were thickly gathered together, he began to say, "This is an evil generation. It seeks a sign, and no sign will be given to it except the sign of Jonah the prophet. For as Jonah became a sign to the Ninevites, so also the Son of Man will be to this generation. The queen of the south will rise up in the judgment with the men of this generation and condemn them, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and indeed a greater than Solomon is there. The men of Nineveh will rise up in the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and indeed a greater than Jonah is here. No one, when he has lit a lamp, puts it in a secret place or under a basket, but on a lampstand, that those who come in may see the light. The lamp of the body is the eye. Therefore, when your eye is good, your whole body is also full of light. But when your eye is bad, your body is also full of darkness. Therefore, take heed that the light which is in you is not darkness. If then your whole body is full of light, having no part dark, the whole body will be full of light, as when the bright shining of a lamp gives the light. The word of the Lord. Pwede na po tayo tumalakpak ng mas malakas. Pwede na po tayo magsilipot. At isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa isang sumagot. Okay. Ang topic po natin ay about the blessedness of hearing and obeying His Word. Kita naman po natin dyan. But hindi po kasi natin ito naintindihan, ang topic na ito ay magkakaroon po tayo ng kapaguran. Magkaroon tayo ng kapagalan or darating tayo sa puntong titigil tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos o sa Kanyang salita kapag hindi natin na-appreciate yung pagiging blessed kapag sumunod sa Kanyang salita. Amen. Example na lang po dyan. We might have our own situations which could distract our perceptions of who is really blessed. Example na lang yan. For those in the Philippines, they might think we are blessed. Agree or not? Di ba, nung nasa Pilipinas ka na, ang pananaw mo sa mga andi dito, pinagpala sila. Ang swerte mo naman, ang ano mo naman. Kung lahat ka lang, ang laki mo naman, ang palad ka, ang saya mo siguro kasi nasa London ka. Pero, porque ba't nasa London ka, ikaw ang pinagpapala? Hindi. Hindi yan guarantee. Okay, isa pa? For those who got limitations in their visa, they might think blessed are those who have no limitations or got working permit. Para sa mga 10 hours lang ang trabaho sa isang linggo, ang kanila siguro iniisip, napakapala, napakaswerte nung walang limitations. Susundan niyo po ba ako? Sabihin niyo kung sinungaling kung hindi totoo yan. Okay, maging yung mga may working permit naman, ang kanila pong iniisip ay pwedeng blessed are the permanent residents or the British citizen. Hindi na matapos-tapos ano? Ha? Parang chain. Parang chain. Isa pa?
things, okay, isa pang example yan. Parang siguro sa may karamdaman na masabi nila na napaka-swerte, napaka-blessed yung mga taong walang karamdaman. Sa totoo lang. Okay, so, parang masabi natin tunay tayong pinagpala, taking things on the Lord's perception, what could make us blessed? Kailangan natin titingnan ito sa pananalaw ng Lord, sa understanding ng Lord, nang sa ganun, masabi lang natin na tayo yung tunay na pinagpapala. Amen. Kaysa nga sa sinasabi ni Brother Umel na yung mga minors sa clinic, hindi natin alam kung ilang milyon ang ginastos para isave lang yung 3 kaluluwa, pero there was no effort na in-exert ng government para masave yung kaluluwa ng mga tao na yun. Amen. Maging sa bansang ito, ilang bilyon ang ginagastos sa gira, ginagastos sa benefits, pero walang budget para sa mga spiritual aspects at ng kalagayan ng tao. Amen ba? Okay, so, tatanungin ko kayo, sino nga ba ang tunay na pinagpala? Mga Kristiyano? Hindi lahat ng Kristiyano, hindi automatic Kristiyano ka, ikaw yung tunay na pinagpapala. Okay, pinagharian ng Panginoon, medyo malawak na aspect pa po yan. Lumayo pa kayo. Ano ba binasa natin? Ano ba ito patungkol? Ha? Binigay na nga, ando doon na nga sa title eh. Okay, ando doon na nga sa title. Sabi ng 27 ng ating binasa, mayroong babae na sinigaw na mapalad ang babae na nagdala sa iyong kanyang sinapupunan at nagpasuso sa iyo. Pero sabi ni Jesus, mas mapalad or higit na mapalad ang nakikinig at sumusunod sa kanyang salita. Amen. Amen. So, titignan natin ito, bakit niya sinabi na masabi natin na limitado man yung oras mo, answered prayer ka man po hindi, ano man ang circumstances mo, hindi yan makapag-distract sa understanding mo na masabi mo, despite of all these things, I can say, tunay akong pinagpapala. Amen. Gusto niyo ba masabing kayo pinagpapala? Amen. Amen. Palakpakan natin ng Lord. Okay? Ang input natin sa topic na ito is for us not to be distracted by our circumstances in considering ourselves as blessed. Masabi natin pinagpapala tayo na hindi nakadepende doon sa ating circumstances. Amen. Okay? Ang danger kasi, if we don't learn to appreciate the fact that we are the blessed ones by listening and obeying His Word, we eventually get tired of doing it. Nasusundan niyo po ba ako? Kasi kung circumstances ang batayan mo para masabi mo pinagpapala ka, kung hindi ka answered prayer, hindi mo taglay yung mga bagay na hinahangad mo sa buhay, papapagod ka. Ano ba yan? Mag-church na naman, ang lamig-lamig. Ano ba yan? Mag-church na naman, sarap mag-day off. Ano ba yan? Mag-church na naman, may birthday party ng barkada ko, nagtatampo na sa akin yan. Mapapagod tayo kung hindi natin maintindihan na ang tunay na pinagpapala ay nasa pagsunod ng salita ng Lord. Amen ba? Nasusundan niyo? Okay, so meron tayong ilang puntong bigyang pansin dito sa ating binasa. Una, blessed is the womb that bore you at the breast that nursed you. Talaga na naman, pinagpapala si Mary kasi kung tutuusin, sa Luke chapter 1 verse 28, and having come in, the angel said to her, Rejoice, highly favored one, the Lord is with you, blessed are you among women. Biro nyo? Ikaw kaya yung sabihan, pinagpala ka sa babaeng lahat. Kasarap pakinggan na, among all sa mga babae, ikaw yung pinaka-blessed sa lahat. Bakit nga ba? Okay, isa pa, maging si Mary man sa kanyang awit sa kay Lord, sabi ng Luke 1:48, For He has regarded the lowly state of His maidservant, for behold, henceforth all generations will call me blessed. Alam niya na, maging all generations, tatawagin siyang blessed. Kasi ganito yan. Hearing Jesus' teachings and comprehending on it, this woman could not hold her joy, her opinion, her expression, envy to the